Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo. Small group. Chihuahua. Yung kaul ng kaul. Chihuahua. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idols, ito pakinggan natin mga idol yung banat ni Yorme Isko Moreno mga idol, no? Dito kay kay Congressman Joel Chua, tinatawag yung Chihuahua. Tsaka itong si Congressman Abante, no? Yung sinasabi niyang sinasabi niyang boy dila mga idol. So yun mga idol, kasi nga mga idol, si Yorme, alam naman natin na former mayor ng Maynila yan, no? Si Isko Moreno. So yun, magbabalik siya ng Maynila mga idol, tatakbo ulit siya bilang mayor mga idol, no? So ito, binulgar niya nga mga idol yung mga pinagagawa nitong sinasabi niya nga dati niyang kakampi, no? Na dati niyang kakampi sa Maynila, ngayon mga idol tinuturo niya siyang kalaban mga idol, di ba? So ayun mga idol, pakinggan natin yung banat ni Yorme mga idol Isko Moreno. Alright. Ngayon, nandiyan na yan. Okay lang. Takbo sila. Wala nang problema eh. Bakit ako bawal tumakbo? Sa totoo, alam niyo yung numero? Real talk Alam niyo pag hindi ako tumakbo, kahit Chonggo mananalo. Yes! Sa totoo lang. Grabe mga idol, no? Ang lupit, no? Kahit Chonggo mananalo. Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo. Small group. Yari ka ngayon, Congressman Joel Chua, no? Ayun na tawag niya mga idol na Chihuahua. Kaul daw ng kaul. Chihuahua! Yung kaul ng kaul. Chihuahua. Hindi, ano ang sabi niya? Ito sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Pinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Natapos, isang term na lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa akong department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Yun mga idol, kita mo yun pala ginawa ni nung kampo ni ni Yorme Isko Moreno dito kay kaya Congressman Chua, di ba? So dati nga talaga silang magkaalyado mga idol, no? Talagang ginabayan niya dati. Yun ang sabi niya, di ba? Tapos ngayon mga idol, magkalaban na sila, di ba? Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa tundo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinunta ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. Performance, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako sa tahanang pinasara. Ano kaya magandang trabaho doon mga idol sa sa tahanang pinasara. Balaga. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman gusto ko mag-arti-artista kahit pa paano may chapi Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede pa ito. Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa sa Pang-Crocs sa District 2. Sa Pang-Crocs? Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako.
Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito, nagwawala. Sabi niya, Yun. di paling matalo na kami sa iba, huwag lang sa'yo. Hindi na natin siya matatalo sila. Ito mga idol, isisiwalat na niya, ni Yorme, no? Yung parang ginawa sa kanya. So, tas sa atin na yun kung totoo, di ba? Hindi naman natin alam yung talagang totoong nangyari. So ito, isinasaad na nga niya mga idol, di ba? Yung mga pinagagawa sa kanya, no? Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Eh, mga kinakapatid ko yun eh. Eh sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo! Then I betrayed them. The same person. Yun. Boom! Which is, wala akong utang na loob. Mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inaruga ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Kaya lang as you age eh. Di ba baby, pagka tumatanda tayo, medyo bumabait na tayo ng konti, di ba? Hindi, totoo lang. Hindi naman bumabait. Nagmemelo ka na. Pero kung ninakot ninyo, Totoo yun mga idol ha. Talagang pag tumatanda ka na, totoo yun. Na parang gusto mo na lang chill-chill na lang ang buhay mga idol. Ayaw mo na ng mga ganyang gulo. Totoo yun mga idol. Siyempre, pero depende rin sa sitwasyon mga idol. Pag ikaw ba naman sa sitwasyong magagawa mo pa yung mga ganun, sigurado ako pagka talagang di ba? It depends talaga sa situation. Pero yung mga ganyan sagot-sagutan lang mga idol, mas gusto nyo pang na lang. Mag-relax na lang mga idol. Huwag nang puro away, no? kainitan ko ng katawan. O yung mga anti-good chairman dito, di ba, ilang beses kami nagsuntukan sa session nung araw? Di ba, gagawa pa kami ng baril sa session nung araw? Those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nang binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, Wag lang kay Isko. wag lang sa akin, anong kasalanan ko? Why? Parang gusto nila mangyari mga idol, wag mabalik, no? Wag mabalik yung yung Maynila kay Yorme, no? Yun ang gusto nila mangyari. Di ba? O ngayon, tapos sabihin nyo, magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Kasi mga idol, totoo niyan. Pag si Yorme na upo, iyak yung mga yan mga idol, di ba? Iyak yung mga yan, sigurado tayo. Talagang yung mga pinagagawa nila sa Maynila, mga idol, hahabulin lahat yan ni Yorme. Ngayon magpapakaawa sila. May pakakapakap pa. Totoo, naakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi, totoo. Ako naman, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon magsisinungaling? Betray. Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi niyo ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako.
For 3 months, pandemic, ni isang araw hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong Manila. Yan. Mga idol, hindi ako taga Maynila, no? Di ba? So, hindi ako taga Maynila. Pero nga kasi nung panahon ni Yorme sa Maynila, nung pandemic, talagang matunog, mga idol, ha? Matunog si Isko nun. Kasi yun talaga yung mga tumutulong, no? Matunog siya nun, mga idol. Kagaya nung nung mabanggit ko lang sa sa Pasig, si Mayor Vico Soto, di ba? Matutunog yan nung pandemic, mga idol. Kahit naman dito sa Cainta, yung mayor namin na si Mayor Nieto, mga idol. Matunog yung mga pangalan yan, mga idol, during pandemic kasi nga talagang grabe yung ginagawa nila mga pagsasakripisyo, mga idol. Di ba? So, yun lang naman, mga idol. Yun yung mga mayor na sobrang matutunog ng pandemic. Real talk lang. Huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon, masama na yung leader na yon. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ng ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Grabe, mga idol, no? Ganun sila kahit yung ko tatalunin sila. Pero feeling ko, mga idol, narinig-rinigan, malakas pa rin malakas pa rin si Yorme sa Maynila, ha? Yun ang mga narinig-rinigan, mga idol. Yun ang mga chismis ng mga marites, no? Siyempre, nakikisagap lang tayo dyan. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-Jeo ngayon, 5-5. Okay. Ako, total nandito na kayo, ha? Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala namang masama siguro eh. Baka gusto nilang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Boom! 25 billion, mga idol, nakatago daw, ha? Daw. Ayon kay Yorme, ha? Grabe, mga idol, 25 billion. Ako, napakalaking pera nun. Delikado. Bakit lumaki pa yung budget? Bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa ospital? Yung isang nanay, tag-viral a few months ago. Taga 5th District yung nanay na yun. Nihipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala lahat ito, delayed, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O pero ito Jeo, good luck sa inyo Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya. May post-audit. May post-audit. Basta pare-pareho tayong takot doon sa 3 letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer 3 JO. Uy, 5 JO. Lahat ng JO ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo.
Hindi ka naman ganun ka... alam mo naman kalakaran. Oh. Pinangalan mo sa kay Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinolekta ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Oh. Kung kanino man. Tanong, inaudit. Inaudit. Ba't sa tingin nyo hindi audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro, Pedro, ikay Gio, ano ginawa mo ng Gio? Ay, wala ako. Kinukolekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. Dalim, chairman. Yan ang malapit mga idol, ha? Yan ang malapit kasi pag nagpapalitan ng ano, tapos yung hindi kayo magkasundo, mga idol. Pagka nagpalitan ng administrasyon, hindi kayo magkasundo, yan ang mangyayari mga idol. Lahat ng ginawa mong mali, mauungkat yan sigurado. Uungkatin ng bagong uupo mga idol. Dali ka ngayon. Nasa chairman. Tanong, hindi, Yorme, sagot namin yung tao namin. Tama naman. Nadali si Sagot chairman namin yan. Kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na beg nun, tutuga yun. Pagtuga nun, yun ang paalala ko. Magsipag-ingat kayo. Tanong, kung talaga yan gustong bigay, dapat kung pag-aupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tandaan ninyo, kung ikay nagneneto ng 8 25 isang buwan, 6 na buwan lang yan. Ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. Oh, mami ka na lang para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan saan korte. And by the time you realize, abunado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin niyo yan bilang paalala. Pero kung talaga namang, sayang din naman, at lalakasan niyo ang loob niyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan wala akong magagawa. Kaya yan, taus-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Ang susunod ng tamis at kabaligtaran nito ay pait. Tama, mali? Paalala ko lang. Pero titining din naman ng tubig eh. Liliwanag din. Makikita natin kung gaano kalalim. Tama ba? Yes. Kami ba susuportahan ninyo? Yo. Promise? Okay. I'll take your word for it. I'll rest there. Diyan sila natakot mga idol yung kalaban ni Yorme sa Maynila, no? Diba? Kasi babalik na si Yorme mga idol eh. Tapos, ang dala pa niya, puro mga kampi niya. Ayan, pag binoto ng straight yan, mga idol, dali sila dyan, di ba? Yari sila dyan, mga idol. Pahinga na ako doon sa binitawan niya salita. Meron lang ako ipaliliwanag na ko. Ito, nagtulong-tulong itong mga toits na mga crocs ng Maynila. Lalo na yung padila-dilang congressman sa East. Kilala nyo na yan, mga idol, si Boydila. Akap. Kala nila mabibili talaga nila ang buong Maynila eh. Yan talaga nila. Now, alam ko naman, at ang realidad ng politika, may pagkakahalo-halo ng kulay sa damdamin ninyo. That's normal. But let me say my piece. And I will tell you the logic behind. Kung hindi kalabisan sa inyo, hinihingi ko ang isang mabigat na bagay. Strength.
Yun, straight. Nahingi ko na. Yun yung first portion. Nahingi. Yan kasi mga idol talaga ang gusto mangyari ng mga politician, mga idol. Pag tumatakbo sila, straight. Lahat ng kaalyado, mga idol. Diba? Kasi kapag ganyan may naupo, vice mayor, congressman kalaban mo, diba? Yung, alam mo yung hindi ka magagano kasi marami rin kukontra sa'yo. Hindi ka gaya pag straight yan, mga idol. Napaka-smooth ng flow ng lahat ng transaksyon. Kung ano man yun, mga idol. Yun ang ano dyan eh. Yun ang pinaka malupit na ano dyan, di ba? Pagka lahat yung kasundo mo, lahat yan, eh alam mo na, lahat ng kalakaran sa Maynila, mga idol, di ba? Madali na lang magagawa, no? Ganun lang yun, mga idol. Hiningi ko na sa inyo. Huwag na kayo mangula. Ako na humihingi. Hiningi ko straight. Then I'll come up with the logic. I'll justify it for you. Tutulungan niyo ako maging mayor? Tutulungan niyo ako? Tutulungan niyo si Chichi maging vice mayor? So tutulungan niyo kami. Most likely, totosdas pa kayo. Gastos pa kayo. Papupuyat kayo. Papapagod kayo. Diba? Lahat ng kumare nyo, kakalawitin ninyo. Ibig sabihin, mamumuhunan kayo sa amin ng oras at panahon and sometimes resources kasi gusto nyo madagdagan ang boto namin. Tama ba? Pero kung ang congressman nyo naman, binabawasan ng boto namin dahil yung congressman na yun nasa kabila at ang gusto nun manalo, yung kabila, it doesn't add up. Dagdag kayo ng dagdag ng boto sa amin, yung congressman na tutulungan nyo sa kabila, eh bawas naman ang bawas ang boto sa amin. Eh di napagod lang kayong kakakampanya sa amin. May sense ba? Yes. Nagdadagdag kayo para sa amin, tapos yung isang congressman Dagdag bawas yan, mga idol. Siyempre nga, mga idol, pag hindi mo binoto ng straight yan, example, si Mayor Isko mo, tapos congressman mo yung kabila. Siyempre yung kabila naman, mga idolo, iba din yung mayor doon, di ba? So parang, alam mo na yun, yung iba papaanid, yung iba hindi. Parang ganun yung sinasabi ni Yorme dito, di ba? Ang tutulungan ninyo, hindi si Amado Bagatsing, ang gusto, bawasan ang boto namin. Then we end up with +1, -1. Plus 1. 1 minus 1 equals to nothing. We end up, nasayang lang ang pagod ko kay Isko. Walang yata tinutulungan akong congressman, binabawasan din ang boto ni Isko eh. Itong konsyel na to, binabawasan din ang boto ni Isko eh. That's my point of asking a very hard, I know it's hard, but it's doable. You've done it, you did it in the past, na kayang mag-0 ng 5 distrito. Nagawa nyo na yan dati. Panahon ni Mayor Lito Atienza, panahon namin. Nagawa nyo na yan. Hindi na yan bago sa kalakasan, kagalingan, at kasinop ng bawat barangay official dito sa 5th District ng Manila. Kaya, ngayon, araw na ito, magmuni-muni kayo. Hindi ko sinabi mo kayo kagad ngayon. Pero pag-isipan nyo ng maigi. Totoo ba yung sinasabi ni Cois sa mathematics? Tutulungan ko nga sila. Kinausap ko yung kumare ko. Yung kumare ko nakausap din ng kalaban. Binabawas naman. Then we end up with nothing. Kung gusto nyo akong magtagumpay, bigyan ninyo na ako. Kung gusto nyo bumalik yung mabilis na kilos sa lungsod ng Maynila, bigay nyo ulit sa akin yung pagkakataong ibinigay nyo sa akin dati, kaya tayo maging mabilis ang kilos dahil kakampi ko lahat. Yan sila sa harap. Yun. So muli, wala pa tayong commitment ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano katigas ang bulalo, lalambot din to. Palambutan to. Mahaba ang pasensya ko. Pero I hope you see the logic behind it. I hope you understand why is Yorme asking for this. Kung yun ay may sense,
thank you very much. Kung hindi naman, okay, mag-alala. Mahaba-haba pa tayo mag-uusap. Sabi ko nga siya, palambutan ng bulalo to eh. So, sa akin, hanggat maaari, huwag nyo nang haluan. Ito na nasa harapan ninyo. Your best choice. Yan ang kailangan. So yun mga idol, napanood nyo naman no, yung ginawang political speech o yung pangangampanya no, ni Mayor Yorme Isko Moreno mga idol. Diba? Ang dami niyang binunyag, no? Ang dami niyang sinabing mga kakaiba. Tapos, syempre mga idol, ganyan talaga sa politika mga idol, diba? So yung kung taga Maynila ka, diba? Kung talagang bilib ka kay Yorme, syempre, boboto mo yan. Pero mga idol, marami pa rin bilib kay Yorme sa Maynila, sa mga chismis na marites mga idol. So nasa inyo na yun. Comment down below mga idol kung ano masasabi nyo rito. Alright. Sobrang maraming salamat mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ciao!